Narito na po tayo sa face-to-face. Ang nagrereklamo si Romela. At narito naman po ang kanyang inirereklamo, ang kanyang kaibigan, si Sonson. Sonson, Romela, Kuya Alan, Ate Pia. Siguro we can all agree, ang punot dulo nito is the professionalism of Sonson and the quality of the work and ang customer, di ba, na tumanggap, no? Na-strike lang ako kasi nung sinabi mo, Sonson, na happy ka na rin dahil gusto mo siyang makausap, gusto mo ma-settle na to. And kasi akala ko this was a private matter between you, Romela, kasi nga, nung binanggit niya na apektado na rin yung iba niyang kliyente or potential clients. Kasi remember, reputation to professionals. Siyempre yung puhunan mo, yung reputation mo. So this is really a chance na linawin to. But nakita namin kasi may glaring inconsistencies yung statements nyo. We're here nga to advise you sa batas and then hopefully to help you communicate with each other. And of course, in terms of the credibility then, that won't affect our legal advice, di ba? But of course, it affects how we look at the situation. Would you want to address that, Romela? Totoong mas matagal na kayong magkakilala? 2009 pa? Ako po, kuya, ang natatandaan ko lang, 2014 lang kami nagkakilala. But how about kung nagbayad o hindi? Nagbayad po ako sa kanya ng 300, yung sa akin na. Sa'yo? Opo. Plus yung iPad? Yung iPad. Oo. And then yung bunso ang wala pa? Wala po. Sonson, ano naman ang pagkaalala mo? Wala po. iPad lang po na-receive ko at the same time, yung sa anak po niya. Paano hindi ka binayaran ng anak Yung ko? sa anak po niya, actually, hair botox ko, 100 lang na-receive ko lang kay Nicole. Alam ko bayad sa'yo ang anak ko, Sonson. Anak ko mismo ang nagsabi. Kasi kung meron ako na-receive, hindi tayo aabot dito. Ang sinungaling mo. Sasabihin mo sa akin na sinisiraan kita. Bago pa kami magpagawa ng anak ko, may naninira na sa'yo. Kaya huwag mo sasabihin na sinisiraan kita. Pero nagpagawa pa rin ako sa iyo kahit may naninira na. Dahil kaibigan kita. Tandaan mo ano sinabi mo, this is the first time na ginawa kita. Pangatlong beses na kita ginagawa. Anong pangatlo? Unang-unang tirahan nyo, ako na ang gumawa sa'yo. Buhay pa nanay ko nun, kaya binachi-pachi mo rin bayad sa akin, 150, 200. Wala, Dahil kaibigan Sonson, kita. hindi pa kita, No. hindi mo pa ako nagpagawa sa'yo. No. First time pa lang ako Diba? nagpagawa sa'yo. Ginagano mo na sa akin. Sinungaling ka. Ito ang pangatlo. Ang ginawa Ay, ko, sorry. kaibigan Ikaw ko. ang sinungaling. Sinungaling ka. Ikaw mo nga. Sonson, sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling. Sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling. Sinungaling mo. Yung anak mo si Nicole, ginawa ko yan, sabi ko, bawal mabasa yan. Wala pa isang linggo, nag-swimming sa Batangas. O, sino may fault Ikaw doon? ang nagsabi sa kanya na Ako, pwede mag-swimming. yung May anak mo. ilalagay lang Sino sa may fault binigyan doon? mo siya ng... Anong sinabi ng nyo? Bawal ng- mag-swimming, di ba? Pag pinagpawisan kayo, patuyuin nyo kasi acid ang pawis natin. Sinabihan mo yung anak ko, pwede ka mag-swimming. May binigay kang vitamin para sa buhok. Sandali. I can also attest, yung mga sinasabi niya, yan lahat sinasabi din nung gumagawa sa hair ko. Oo po. Kasi sinasabi niya na ako, Senator, pwede mo bang tiisin mag-workout dahil papawisan. Ganyan na ganyan ang sinasabi. Kung professional ka naman, I would assume na sasabihin mo, ang tanong ko lang sa'yo, ano yung sinasabi mong may ilalagay na gamot? Meron siya binigay po na ganito po yan. Sabi ko naman sa akin, pwede mag-swimming yan. Siguro after a month yan. For example, mag-swimming ka sa swimming pool, lalagyan mo muna yan, bawat lublob mo, lalagyan mo ng treatment or but not conditioner. Immediately after the process. Opo. That's what you're saying. Pero, yes po. Okay. Pero yung nangyari po sa anak niya, nagdagat na po agad. Sino may fault nun? Siyempre, sinabi mo sa kanya na pwede. No. Kasi may ilalagay na Ilang taon ng anak mo? 18. 18. O, so may edad naman, no? For your protection also, maganda sana na nandun ang magulang. And ang nakikita kong for the future, i-text mo yung instructions. Meron din tayong policy, Kuya Boy, Alan, na pag ikaw naman ay magre-receive din ng services na katulad niyan, na whether it's gamot, di ba pag bibigyan ka ng gamot, it's also the job of the doctor to tell you na, pagka ininom mo tong gamot na to, you have to take it in the morning. Ganun din kayo, right? Sinasabi nyo ano ang dapat gawin o hindi dapat gawin. So ikaw naman, so magko-comment lang ako na sabi ng classmates ng anak mo, ay, nireban ka ba? Parang plancha lang. I'm not aware that there's a technical difference between the two. Kasi yung magaling magplansya overnight, ganun din naman ang itsura, di ba? More or less. Baka ito, kasi pag day one, di ba sinabi ni Riban, maayos. The next day, medyo umaano na, napawisin plinansya na. ka lang kahapon, hindi ka ni Riban. Yun. Baka ganun ang nature ng comment. And I would imagine,
meron ding different qualities yung treatment, right? Siyempre, yung sobrang mamahalin na ingredients, mas effective din yata yun. I mean, it's kind of common sense, di ba? Pia, wala akong alam. Anyway, sinashare ko lang yung konting naging experience ko. But itatanong ko before we continue on doon sa factual, ha? Kailan nyo last time nagkita? Birthday nung asawa. Birthday nung 24. husband po. Oh, tapos di nakapag-usap nag-attend ka. kayo about this? Hindi. Nag-attend ka ng birthday? Apo, doon ko po ginawa si Nicole. Ayun yung that okay. time. Yun, doon ko po bin-Brazilian Botox, kaya yun po. So since may reklamo yung anak niya, hindi na kayo nakapag-usap ng personal? Hindi na po. Nag-argue na kayo noon, hindi pa? Nagka-argue na din po kami noon. O, kaya lang ginagawan mo pa ng paraan. Apo. Okay, so nung ginagawa mo pa ng paraan, umalis ka na ulit. Apo, umalis na po ulit. What I'm driving at, lumalabay yung inyong away? Para sa akin, marami po ako naririnig kasi, tapos sabi rin niya, marami rin po raw siya naririnig. So parang sa akin, parang lalo po nagkaroon ng Yun nga conflict. gusto ko i-pursue eh. Saan mo naririnig? So, sa mga kapitbahay niyo? Sa kapitbahay po. Ang naririnig mo, sinisiraan ka na. Pero hindi po Back ako job. naninira sa kanya. Okay. Ikaw naman, may naririnig ka laban sa'yo? Wala naman. Wala naman po. Yung mga kapitbahay or sa ibang mga friends, yun doon ako may naririnig, may nagrereklamo. So, but before nagka-problema kay Nicole, magkaibigan naman kayo? Opo, actually, mabait naman po yan. Yun nga lang, medyo... Kumari pa po kami. Opo. Ang akin lang naman po, parang nasaktan po ako kasi sa sitwasyon ko po ngayon na dapat na sana andyan siya, matulungan man lang. Pero kahit hindi man lang po pang matagalan, huwag niya po ipagdabot sa akin yung dapat na ma-receive kong pera dahil na pinagpaguran ko. Dahil alam mo naman yung Mari, di ba sinabi ko naman sa'yo, na pinagbibili ko ng gamot yan. Yun lang naman po ang akin. As a lawyer, pwede ko sabihin consistent ka, inconsistent ka. Parang sa akin, anong nangyari na biglang parang naging deep yung pain sa inyong dalawa? Although normal yun pag close kayo, ha? Pag kayong magkaaway na magkaaway talaga, mas madaling magkabate. Pero yung mag-best friend, mas malalim talaga. Kasi yung pera, especially yung amount na pinag-uusapan nyo, even through the show, pwede tayong magtulungan, di ba? Pero yung value ng relationship nyong dalawa, yun, nanghihinayang lang ako, di ba? Parang sayang naman kung itatapon natin yung friendship nyo because hindi kayo nagkaunawaan, di ba? So, ang dating kay Sonson, maliit na amount, pero existential na sa kanya, di ba? Ay pinagkakait pa. Ang dating naman kay Romela is you're saying things that are not true. Meaning, hindi totoong walang konting bayad, hindi totoo na yung anak niya may kasalanan. Kasi even that point, Romela, pwede talaga kayong nagka-misunderstanding. I mean, kasi katulad sinabi ni ate, any professional sa hair, sasabihin talaga na bawal yon. So baka pagkaintindi ng anak mo, pwede kapag ka ganito ginawa. Pero pwede still not within that week. And may effect pa rin. Nangyayari talaga sa mga kliyente nyo yun eh. Nasasabihin mo, nakakalimutan, nagsashower, o kaya hindi makatangge, nag-swimming. I'll try to shortcut. Sa nakikita ko lang tatlo ang katatapusan nito. Una, hindi kayo magkasundo, wala na lang kayong pakialaman para hindi kayo nagsistress out sa isa't isa. Pangalawa is that you realize na mas importante yung pagkakaibigan nyo relationship and you try to work it out. But pangatlo, ituloy nyo yung dispute nyo. Ang problema sa dispute nyo, yung advice will depend sa facts. And the facts is under dispute. Diba? So for example, kung malinaw na mali ang pagkagawa at hindi siya nag-swimming, then malinaw na pwede mo i-demand na tapusin niya yung trabaho kung pwede tapos at hindi madadamage or wag nang bayaran o in fact kung na-damage, singilin ka sa damages. Di ba? Okay. Pero kung halimbawa, malinaw na kasalanan nung anak mo, dahil nga nag-swimming siya ang pwede maningil. And kung malinaw na siniraan siya, pwede ka rin sumingil ng damages. Kasi but for you to do that, either sa barangay o sa korte, gaano katagal yon, gaano kalaking stress sa inyong dalawa, at napakahirap nung sinabi niya. For me, I'm very concerned about your reputation, especially because you need the money. Of course, I'm concerned also kung tama si Romela kasi you shouldn't be going around offering your services kung nadadamage o nasisira or you cause aggravation sa kanila. Diba? So that's why sana nga, one way or the other, ma-resolve natin. After na ilabas nyo na yung gusto nyo sabihin, you have it in your heart na talagang mag-usap din heart to heart and somehow resolve this. Isang tabi na natin yung pera. But ikaw ba, magpapagawa ka pa ba sa kanya? Kaya po ako nagpagawa kasi may tiwala po ako sa gawa niya. So thank you for that. So at least that clears your reputation, Sonson. At least, kahit galit si Romela sa nangyari, she said that, di ba?
So, ikaw naman, Sonson, can you believe na if she wants to pay, pero wala pa nga yung pera? Apo. Do you want a second chance to talk to each other? Apo, Kuya Alan. Mare, sorry kung ganon. Alam ko maayos naman natin to, di ba? Buti nga, dahil sa kanila, at least matutuldukan kung ano man ang gulo o hindi pagkakaunawaan natin dalawa. Anong gusto mong sabihin, Romela? Hindi naman po ako nagtatanim ng galit sa kanya. Kung kaibigan niya talaga ako, hindi siya basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Ba't ko siya sisiraan? Eh, alam ko na nga yung sitwasyon niya. We'd also like to help. What we want to do, Sonson, is humanap ka ng modest naman yung price na maupahan. We'll help you for mga 3 months or a little bit more para may steady ka naman natutulugan na gabi-gabi. Kung paano magagawa mo para maayos yung customer mo while waiting for the transplant. Importante, unahin mo yung transplant. Or, if you wanna stay together, kasi tatanungin ko naman kasi kay Romela, kung hindi naman galit yung asawa mo kay Sonson, yung anak niyang 18 at yung mga mas bata, ikaw naman professional, advisean mo ng parang nakakabatang kapatid na ganito gawin mo, ganito ayusin mo. Ako naman, bilang mga kapitbahay, pwede rin kami na ang sumagot kung ano ang kinukolekta mo sa kanya. At kung anong kinukolekta mo kay Romela, sagot na namin yun. So kanina nagsalita na si Sonson. Romela, ikaw naman, anong nais mong sabihin kay Sonson? Yun lang, Son. Kumbaga, tuldukan na natin to. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob or galit sa'yo. Nagtampo lang ako kasi mas pinaniwalaan mo yung mga kapitbahay mo na naninigaano kaysa sa akin. Yun lang inano ko sa kanya. So, magandang umpisa yan. Kuya Boy, idagdag ko lang sa tulong natin sa kanila. Alam namin na dagdag sa gastos mo yung medical mo. So, meron akong in-house na doctor and kung anong matutulong namin na second opinions, specialists, medicines. Right. Tutulong kami para naman yung kinikita mo, mabuhos mo din dun sa, not just yung, wag na sa gamot, kung pwede natin hanapan ng ibang paraan, pero at least sa kabuhayan mo and then yung future mo nga na ayusin mo yung titirhan mo, yun din ang gusto namin itulong. Yumakap ka na. Ako. Ayan. Dati na silang nagbabanding, ngayon nag-reband sila. Oo. Maraming salamat. Usapang mana naman ang ating pag-uusapan sa Payong Kapatid. Dito lamang po sa... Para hindi na nakikitira si Sonson kila Romela, tinulungan siya ng Cayetano in Action with Boy Abunda na makahanap ng lugar na marerentahan. Sinagot na rin ng programa ang upa niya para sa susunod na 3 buwan. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda na napag-ayos po kami ni Kumaring Sonson. Maraming salamat po sa inyong programa, Cayetano in Action with Boy Abunda, sa pagtulong sa akin sa paghanap ng maayos na tirahan. Maraming salamat po. Nabigyan na rin siya ng mga gamot at nagsimula na ang konsultasyon para sa gagawing gamutan para sa kanyang mga mata. May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Kung paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin. Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Kung ako yung abogado niyo, magpapakamatay ako para makuha niyo yung anak niyo. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.